Kuya Broker, ano po ba ang mga gastusin sa paglilipat ng property or ng title? Good morning, good learning everyone. This is your Kuya Francis and I'm your Kuya Broker. Kung usual lang po ang bentahan po nila or tao-tao lang po ang bentahan nila at hindi corporation, ang basis po ng ating gastusin ay depende sa assessment ng BIR. Kung ano po ang mataas sa tatlo or whichever is higher. Number 1, amount ng bentahan ng property. Number 2, fair market value sa tax declaration. Number 3, zonal value ng BIR. So, kung ano po ang mataas dun sa tatlo, yun po ang magiging final assessment ng BIR. So, heto po ang mga expenses. Ang babayaran ni seller ay capital gain tax or 6% of the final assessment. Second, real property tax or amilyar. Dapat updated po ang payment pag tayo nagbebenta ng property. Then, ang mga babayaran naman po ni buyer. Number 1, notarial fees. Number 2, pagkuha po ng mga certified true copy ng title at ng tax declaration. Number 3, expenses po sa pagkuha ng mga clearances. Number 4, documentary stamp tax. This is 1.5% of the BIR final assessment. Number 5, transfer tax. This is 0.5 to 1% depende sa singil po ng munisipyo or ng City Hall. Number 6, registration fees. Para po sa exact amount ng registration fee, magpa-compute lang po tayo sa Registry of Deeds. Kadalasan, ang amount ng registration fee ay malapit lang po sa transfer tax. Pag extrajudicial sale naman po, meron pong additional estate tax na babayaran. Pag corporation naman po ang seller, meron pong 12% VAT at business tax na babayaran sa munisipyo or sa City Hall. Then instead of capital gain tax, ang 6% ay magiging expanded withholding tax. So kung may mga katanungan pa sila, i-type nyo lang sa comment section below. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, paki-type naman ng yes. Para safe po ang ating mga transaction, patuloy lang nila panoorin ang ating mga videos. Pasuhin na din po ako pa-like, follow, and share ang aming mga social media platforms. Again, this is your Kuya Broker. God bless po sa inyo lahat.